Si Vice President at dating DepEd Secretary Sara Duterte daw ay naglabas ng kanilang pagtanggi sa umano'y o di umano'y pagbibigay ng 50,000 pesos kay dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado sa loob ng 9 na buwan. Ayon sa Vice, sinibak ito pong si Mercado dahil ginamit niya ang DepEd para mag-solicit ng 16 million pesos mula po sa pribadong sektor nang wala daw pong pahintulot. Ang dagdag pa po niya, magbibigay siya ng ebidensya para patunayan ang kanyang mga pahayag. Tinawag din ni Duterte si Mercado na isang disgruntled o kaya ay hindi natuwa sa kanyang sa kanyang posisyon, kaya po siya umaangal o kaya nagbibigay ng mga ganyang pahayag. Bago po ang biglaang presko ni VP Sara, isiniwalat ni Mercado, yan nga po yung sinasabi ko kanina, sa kanyang testimonya doon sa harap ng mga kongresista kanina. Sinabi niya ni Mercado na nakakuha siya ng 9 na envelopes na may meron pong laman na tig 50,000 pesos. Ito daw ay binuksan niya kamakailan lamang at nung nakita niya yon ay dinonate na lamang po sa isang NGO. Okay, so since I'm sure marami na po nakapanood nung bombshell na yon kanina sa camera, ay pakinggan natin kung paano po sinagot ito ni VP Sara sa katatapos lang na press con niya. Siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun, na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education.